beloved Boss Mike Cervera. Hindi tayo matumagal. Pasok ang mga Aquino. Oh, ito Aquino ito ha. Si Bam Aquino numero itong numero uno ito na bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Pamilyang Aquino eh. Virgel Alaras, di ba? Isa tayo sa mga nanawagan early on na dapat tanggalin na yung POGO, and isa ako sa mga natuwa nung sona ng presidente. Maganda ang pagtugon o pulis. Kita mo? Buti pa si Bam Aquino eh. Bakit si Sara hindi makabate? Hindi makapuri? May puri ba? Pambira no. Bakit etong mga mortal na kaaway ng mga Marcos na ngayon, makikita mo Kapdong, abay inaayunan na ang Pangulo sa mga desisyon niya. Pero etong mga Duterte, na nakinabang sa mga Marcos, abay parang iba. Nagkamali sila ng analisa na akala nila kaya nilang pataubin si Pangulong Bongbong Marcos dahil ang tingin nila weak leader daw. Kaya nila yan kahit tumakbong vice presidente si Sara ay okay lang. Kaysa naman maagang mabuko, si Sara sa kahinaan ng ulo niya. 'Di ba? Kasi mabubuko yan eh. Kapag pag dumalo yan ng debate, abay wala na. Senado pa nga lang, hindi na makapagsalita, hindi na makapangatwiran. Ipinapasa pa doon sa tauhan. Paano pa? Yung paglaban sa POGO, isa tayo sa mga nanawagan early on na dapat tanggalin na yung POGO, and isa ako sa mga natuwa nung sona ng presidente. Bakit sila natutuwa? Diba? Ang mga Aquino natutuwa na kay Pangulo. Bakit ganon? Diba? O sige tuloy. Maganda ang pagtugon o pulisiya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu ng West Philippine Sea. Gayon din naman ang pagbabawal sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa bansa. Ayon kay dating Senador Bam Aquino, chairman ng Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP, isang partido politikal na nabuo noong 2020, suportado nila ang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon hinggil sa mga usaping ito. Gayunman ang tanungin sa Aquino kung posible bang magkakaroon ng Marcos-Aquino Alliance sa darating na halalan, tugon ng dating senador, masyado pang maaga at wala pa namang napag-usapan hinggil dito. Hala kayo! Pagka eto, nagkasama-sama na. Ako, wala na itong mga Duterte, lalo itong pupulutin sa Inidoro. Oo, sa kangkungan ang bagsak na itong mga ito, Maritel T. Wala. Pagka nag-alyansa, yung malalaking partido, huwag nyo maliitin ng partido ng mga dilawang pinglawan. Diba? Malaki yan. Isasama mo ngayon sa supporter ni Pangulong Bongbong Marcos? Yari na! Anya, ang pagsuporta naman nila sa administrasyon o kahit pa sa oposisyon ay batay sa umiiral na isyu na sa tingin nila ay maganda ay gagawin nila. Well, wala kaming pag-uusap ngayon. And honestly I prefer right now itong posisyon natin na independent kasi mas malaya ka magsalita eh. 'Di ba? Kung nasa oposisyon ka, syempre kailangan antay ka sa mga bagay-bagay. Kung nasa administrasyon ka, syempre medyo mahihiya ka ring magsabi ng hindi maganda. Ayun na nga! Diba? Ngayon, si Sara opposition na. Kaya hindi na siya nahihiya. Kaya wag na kayong wag na kayong magtaka mga kababayan. Bakit? Kasi nga, opposition na sila. Tingnan niyo yung itsura ni Digong. Mukhang demonyo talaga. Kulang na lang ng sungay. Sungay na lang ang Nestor Nalos, thank you naman. Di ba? Naman anya ang Duterte administration ay may maganda rin namang nagawa.
Kabilang sa binanggit nito ang pagpirma ng dating Pangulo sa Free Tertiary Education Bill at ang mga plano ng Department of Education para mapaunlad pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. So there are areas and there are places na kung saan pwede talaga tayo magtulungan at pwede tayong magsama-sama para sa taong bayan. Yan na nga dapat, 'di ba? At yan din ang ating pinaglalaban, mga kababayan. Pwede naman tayo magtulungan na lang. Dahil iisa lang naman tayo, Pilipino tayo. Abay, mahiya naman kayo sa mga karatig bansa. 'Di ba? Masyado na tayong ape. Yun lang naman. Bakit hindi na lang tayo magkaisa? Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Hindi tulad sa ibang bansa, o kita nyo, nag-aaway-away yan tuwing eleksyon. Batuhan niya ng mga masasakit na salita, ng mga issue, ng kung ano-ano. Pero pagdating at natapos na ang eleksyon, abay nagkakaisa na yan para sa iisang layunin. Dahil tapos na eh. Tapos na ang laban. Meron ng naluklok at meron ng pinili ang sambayan ng Pilipino. Ganon din sa ibang bansa. Bakit hindi natin na magaya yung ganong pag-uugali? Bakit lagi na lang merong Emilio Aguinaldo na kailangan ipahamak ang kapwa para maagaw yung pamumuno? Yun lang naman, mga kababayan. Ako yun lang yung posisyon ko rito. 'Di ba? Hindi naman tayo tutulig kung ang mga tao tulad nila Duterte, itong Duterte Group, ay umayon. Hayaan na. Dahil niloklok na si Pangulo. Abay, niloklok ka rin naman. Binigyan ka rin naman ng pagkakataon. Lahat naman ng sinasabi mo, nung panahon mo, hindi mo rin naman nagawa. Di ba? Na-imbis. Ako nakikita ko naman ng Pangulo na nagtatrabaho kung saan pumupunta na panig ng mundo. Mundo tuloy. Oo, pwede rin dahil pumupunta naman talaga. At panig ng Pilipinas. Bakit? Pumupunta sa iba't ibang panig ng mundo nang iingganyo ng mga mamumuhunan. Ang Pangulo pumupunta sa iba't ibang panig ng Pilipinas para tignan ang kalagayan ng mga mamamayang Pilipino. Tanong ko, si Sara saan nagpunta? Sige nga, Sara, saan ka nagpunta? Nagpunta ka doon sa Germany, nanood ka ng concert. Di ba? Iniwan mo yung mga didishit na umihimod sa puwet mo. Samantala sa pinakahuling inilabas na tugon ng masa survey ng Okta Research Group, sa ikalawang bahagi nitong taon, tumaas sa 36% ang mga adult Filipino. Kita nyo hindi lang sa isang mainstream media pinalabas ito. Tumaas ang Pro Marcos 31% to 36%. Pro Duterte 20%, naging 16%. Suportado ang oposisyon 4%, naging 5%. Independent 31%. Di ba? Ang laki ng itinaas ng mga pro Marcos. Kung tumaas man yung suportado ang oposisyon, 1% lang. Anak ng tinapang buhay talaga ito. Ayaw na sa inyo na mga tao. Kasi alam nyo ang pinag-uusapan dito, mga kababayan? Ang pinag-uusapan dito, kung ano yung mariyoriyang Pilipino, kung ano yung gusto ng masigit na mga Pilipino, yun dapat, doon tayo. Mag-uuyong dan ko na. Nagising ako sa boses. Sorry naman. Saglit lang ito. Talagang patulog na ako dahil maaga ako bukas eh. Magdi-date kami ni Jen Angeles sa Baguio. Diba? Sige, tuloy natin. Na nagsasabing sila ay pro-Marcos mula sa 31% noong first quarter ng 2024 o halos 4 sa 10 Pilipino na sila ay sumusuporta sa Marcos administration.
Samantala, bumaba naman ang pro Duterte na mula sa 20% noong unang bahagi ng 2024 ay nasa 16% na lamang. Habang ang nagsabing suportado nila ang oposisyon ay naging 5% mula 4%. Ang mga independent naman o nagsabing hindi sila pro Marcos o pro Duterte ay tumaas din ng 31% mula 29%. Dante Amento, UNTV. Yun, di ba mga kababayan? Sana all may kayakap sa Baguio. Hindi lang yakap. Di ba no? Oh. Buti pa yung mga pinklawan eh. Sumusuporta kay Pangulo. Buti pa si Arnold Lopez na dilaw. Di ba? Mga kababayan, tuwing eleksyon, normal lang ho na nagpabatuan ng kanya-kanyang baho, siraan dito, banat doon, di ba? Pero mga kababayan, sana pagkatapos ng eleksyon, di ba? Sana iisa na lang yung ating layunin. Iisa na lang yung tulong-tulong na tayo para maitaguyod naman natin yung ating bansang naghihingalo dahil kay Duterte. Our beloved Boss Mike.